At itong la ilaha illallah na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay, meron itong mga kondisyon. Okay? Wa syurutuha sab'atun la tanfa'u illa bihadhihi syurut nazmuha wa ba'dhuhum biqawlihi. Okay? So, unang-una dito yung kondisyon al-ilm, yung kaalaman. Okay? Falladhi la ilaha. So, kailangan al-ilm. Ibig sabihin, nandoon yung kaalaman. Alam niya kung ano yung tunay na ibig sabihin ng la ilaha illallah. At yung yakin. Ano yung yakin? Pananalig. Okay? Pananalig doon. Okay? So, nananalig ka, pinaniwalaan mo yung la ilaha illallah, yung walang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah. At kabilang din doon yung ikhlas. Okay? Yung pagiging dalisay at sidq, yung pagiging matapat, mahabba, pagmamahal, at yung inqiyad at yung kabul, yung pagtanggap ng la ilaha illallah. Ibig sabihin nun, hindi lang mujarrad na pinaniwalaan mo yun, so kailangan mo rin siyang tanggapin ng buong buo. Okay. Dito tayo sa Muhammad Rasulullah. Natapos natin yung la ilaha illallah. Okay? Khulasa lang, maigli lang naman. Okay? So dito tayo sa la ilaha sa Muhammad Rasulullah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadan Rasulullah. Si Propeta Muhammad ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dumating sa inyo ang isang sugo. Okay, propeta, aziz. Okay? So dumating, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa atin. At napakaraming aya na tumutukoy kay propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Okay? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ang final messenger ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mismo si Isa alayhi salatu wassalam, kanyang pinatunayan at kanyang sinabi na mayroong propetang darating pagkatapos ko. At yun ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binanggit pa kabilang sa mga min ba'di ismuhu Ahmad. May darating pa na propeta, ang pangalan niya is Ahmad. Sino yun? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga pangalan ni Propeta Muhammad ay Ahmad. Okay? Ahmad yung kanyang pangalan. Okay? At yung ibang mga, sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mismo yung rahib, alam yung rahib, yung monghe. Monghe, o sabi natin pare, ganun. May alam siya sa mga lumang kasulatan. Noong kasama niya, okay, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, naglakbay sila, at mayroong isang monghe doon na nakita niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam yung mga palatandaan ng kanyang nubuwa, yung prophethood niya. Okay? Hanggang sa sinabihan niya, yung kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yung bata na ito, yung lalaki na ito siya ay isang propeta. Okay? Siya ay isang propeta kasi nakita niya. Kasi alam niya, although hindi siya Muslim, pero alam niya na mayroong darating na propeta pagkatapos ni Propeta Isa alayhi salatu wassalam. At anong sabi niya? Sabi niya sa doon, magmadali kayo, sabi niya, kasi kapag ay malalaman ng mga Hudyo. Okay? Pinagmadali sila. Kasi nga baka manganib yung kalagayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? So bilang isang mananampalataya, nararapat na paniwalaan natin si propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang paniniwala, bagkus gawin din kung ano yung kanyang mga sunnah, yung kanyang mga isinagawa kaparaanan. Pag sinabi natin sunnah, ano ba yung sabihin ng sunnah? Tariqa, aywa. Ang sunnah, ito yung mga ginawa, paraanan, pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Yun yung sunnah. At yung hadith, ito yung hadith naman ay hadith na udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin o fi'lin o taqririn. Yung hadith naman, yun ay salita rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang hadith mula sa kanyang salita, sa gawa, at yung takrir, ito yung mga hadith na
Ginawa ng mga sahaba, pero hindi ito inano ng propeta sallallahu alaihi wasallam, iningkar. Okay? Binahintulutan niya ito. Okay? So yun. So, bilang isang mananampalataya, kailangan nating paniwalaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat natin siyang sundin. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Anumang ibinigay, pinaabot sa inyo ng dakilang propeta, kailangan nyong kunin ito, panghawakan ninyo. At anuman ang ibinigay sa atin, ipinaabot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay tiyak na makakabuti sa atin. Makapagbibigay sa atin ng benepisyo. Okay? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi, wala sharran illa hadzaraha min. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siyang ibinigay na kabutihan, walang ipinaabot sa atin na kabutihan, maliban na lang na ipinaliwanag niya ito sa atin. At walang anumang kasamaan, maliban na lamang na tayo ay binalaan niya sa paggawa nito. Di ba? Iyon ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anumang makakabuti sa mananampalataya, magbibigay ng gantimpala, makakamtan niya ang rida, ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinaliwanag na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At kung ano man yung makakapinsala, maaring magdudulot ng kapinsalaan, kapahamakan sa isang mananampalataya, ay pinagbawal na sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang Islam, anumang bagay na ipinagbawal sa atin, big sabihin nun ay yun ay hindi makakabuti sa atin. Maraming mga ipinagbawal sa Islam, di ba? Na kung titingnan natin, kung gagawin yun ng isang tao, magbibigay sa kanya, magdudulot yun sa kanya ng kapahamakan, di ba? Ngunit yung iba sa atin, sinasabi nila, bakit ang Islam ganito? Napakaigpit naman. Kawaligot kanan doon, bawal. Doon, bawal naman. Lahat ng kinikilos ko, bawal. Okay? Hindi nila kasi alam kung ano yung hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung hikmah ng Islam, kung bakit sa atin binagbabawal yung ganong bagay. Ilan sa mga halimbawa nun? Katulad ng paninigarilyo, halimbawa, sabihin natin. Okay? Sorry lang. Paninigarilyo. Bakit ba pinagbawal sa atin ng Islam? Okay? Actually, hindi lang kahit sa mga, 'di ba, sa mga medicine, 'di ba, pag-aaral ng medisina, ang sigarilyo ay napakalaki ng kapinsalaan sa isang tao. Kung bibili ka, 'di ba, dangerous to your health. Kung bibili ka nga ng kaha, nakalagay doon yung mga cancer na maaari mong, 'di ba, magdulot sa iyo, 'di ba? So, yun pa sa ano pa lang yung pag-aaral pa lang ng siyensa. Hindi pa Islamically. So doon nagpapatunay na yung bagay na yun ay mayroong darar, mayroong ikakapansala sa isang tao. Di ba? So ang Islam ay pinagbawal yun. Kasi magdudulot yun ng kapahamakan. At hindi lang cancer. Minsan nagiging sabab ng ikakamatay ng tao. Alam niyo ba na maraming namatay dahil sa sigarilyo? Maraming namamatay. Maraming namamatay, di ba? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum, wala tulqu biaydikum ila tahluka. Wala taqtulu anfusakum. Huwag niyong patayin ang inyong sarili. Paano ba? Paano ba papatayin yung sarili? Yung sa mga pamamaraan nun, sa mga gawain iyon ay paraan na amat-amat mong pinapatay yung iyong mga sarili. Nasusunog yung baga mo. Yung baga mo nagiging tubig na doon sa loob, wala na. At yun magiging sabab ng ikakamatay ng tao. Ganon din yung pag-inom ng mga nakakalamong mga inumin. Di ba? Sinusunog yung yung atay. Di ba? Subhanallah. At yung mga taong umiinom ng mga ganito, tingnan niyo yung mga nangyayari. Di ba? Al-khamru ummul fawahish. Al-khamr ummul fawahish. Ang mga nakakalangong mga inumin, ito ang ina ng lahat ng gawain. Bakit? Bakit sinabi na ganun? Na yung khamar, yung alak, sabihin natin, wine, pina-special pa wine. Di ba? Bakit? Bakit tinawag sa yung parang ina? Kasi once ang isang tao nakainom,
hindi niya na alam kung ano yung ginagawa niya. Di ba? Yung maraming nakakapatay ng tao. Maraming nakakapatay ng tao. Maraming yung mga mismong mga anak nila nire-rape. Di ba? Merong iba hindi na namalayan, nakataga na pala o kaya nakabaril na, di ba? Oo, yung wala yan. Yung iba ang ginagawa pa, inati-hati yung katawan, di ba? Patay, bahanallah. So yun, hindi alam. Pag tinanong mo, pag nahimasmasan na, hindi ko alam yung ginawa ako. Di ba? So, subhanallah. Kaya, yung mga bagay na ito na magdudulot ng kapahamakan sa isang Muslim, ay ipinagbawal na agad ng Islam ito. Dati, di ba, nagkaroon pa ng marhala na una, hindi lang pinagbawal sa sala muna, di ba? Wala taqrabu sala wa antum sukara, huwag kayong magsala na kung kayo ay lasing, malango, hanggang sa pinagbawal na tamaman. Pinagbawal na yung pag-inom ng alak. Kasi nga, ito ay nagdudulot ng kapinsalaan sa isang mananampalataya. Nakakagawa siya ng mga bagay na hindi niya kayang gawin. Kung siya ay nasa matinong pag-iisip, hindi niya kayang gawin yung mga bagay na iyon. Di ba? Okay. At marami pang iba mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Di ba? Katulad din ng bakit pinagbawal sa Islam na makipag-ano ka sa hindi mo asawa. Di ba? Bakit? Maraming mga sakit na makukuha. Katulad din tinatawag nilang HIV. At ito, may lunas na ba? Wala pa. Wala pang lunas. At kapag yung taong magkaroon nito, magiging dahilan ng ikakamatay niya rin. Kung lumala yung sakit na iyon, magdudulot sa kanya ng kapahamakan. At marami pang iba na ipinagbawal ang Islam kung ang isang tao ay nag-iisip lang, mapagtatanto niya, subhanallah, ang Islam napakaganda pala. Mapagtatanto niya ng Islam, subhanallah, na sa mga akala natin na ang Islam sa atin napakahigpit sa mga bagay nito. Okay? Minsan nga, di ba, sa mga magulang natin, bakit minsan magulang natin mahigpit sa atin? Doon na lang tayo sa magulang natin, halimbawa. Huwag kang magbarkada, anak. Huwag kang lumabas ng gabi. Bakit? Kasi halimbawa, kung yung anak mo na impluwensyahan ng ibang mga kaibigan niya, at yung mga kaibigan niya na yun, may mga bisyo, ano pa man, may impluwensya yung anak niya. At sasama na doon, gagawin niya na rin kung ano yung ginagawa ng kanyang mga kasama. Di ba? So yun. So, lagi nating isipin sa mga ipinagbawal sa atin ng Islam, behind this, mayroong hikmah, mayroong wisdom, mayroong karunungan sa likod nito. At huwag tayong, insyaAllah, magsabar tayo sa mga bagay na ito. Di ba? Magsabar tayo sa anumang ipinagbawal sa atin sa Islam. At insyaAllah ta'ala, yung mga ipinagbawal na ito, insyaAllah, doon sa kabilang buhay, halimbawa, di ba? Yung pag-inom ng nakakalango, doon sa kabilang buhay, mayroong inihanda ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao makapasok sa paraiso. At yung doon, yung wine na yun ay hindi nakakalango. Di ba? Hindi nakakalango yung wine na yun. Wallahu ta'ala a'lam. So, nuwasil insyaAllah. Pagpatuloy natin sa sunod insyaAllah. Subhanakallah hamdik. Nasyadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.